Sa mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, patuloy po natin tatalakayin ang mga salot na ating pinag-aaralan. Tayo po ay nasa ika-4 na paksa na po ng salot na ating pinag-aaralan ayon po sa Apokalipsis, Kabanatang 16. Ay patuloy po natin itong ipapahayag sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Dito po sa ika-4 na salot, atin pong mababasa sa pahayag Kabanatang 16. Ang talata po ay 8 ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ibinuhos na ika-4 na anghel ang kaniyang mangkok sa araw, at ipinagkaloob nito na sunugin ng init ang mga tao. At ang mga tao ay nasunog sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At sila'y hindi nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Tayo po muna ay mananalangin. Ama banal na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, na muli makapagpailan lang kami ng iyong mga salita sa pamagitan po ng iyong babala sa mga salot na ito na darating sa sanlibutan. Naway kami po ay magbago ng aming pananaw sa buhay, makapagsisi upang kami makaiwas sa tiyak na kapahamakan na darating sa sanlibutan ito, sapagkat ang iyong puot ay ibubuhos sa kasalanan ng sanlibutan ito. At sa oras nito, amin pong tinatagubilin na kung kami man po ay nagkasala, kami po inyong patawarin. Pagpalain mo po ang bawat tahanang madatna ng pabalitang ito, na sana po kung sila pa ay nasa banig ng karamdaman, nawa sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaginhawahan upang sila ay magsigaling, spiritual man ito, physical na karamdaman. Ito po ang aming hilit dalangin sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, kayo po ay aking nanyayahan na tapusin ang bidyong ito. At kung inyo po ito nagustuhan, inyo pong ibahagi sa iba, ishare po ninyo ang bidyong ito, nang sa ganun sila man ay mapaabutan ng babala na sa sanlibutan ito ay mayroong darating na kapahamakan sa pamagitan ng 7 salot na ibubuhos ng Panginoon bago magwakas. Sa literal po na papaliwanag ng talata, dito po sa pahayag Kabanatang 16, ang talata ay 8 patuloy sa siyam. Sa ika-4 na salot, ang araw mismo ang ginamit ng Diyos upang sunugin ng matinding init ang mga tao. Hindi ito karaniwang init ng araw, ito ay hindi pa naranasang matinding init sa kasaysayan ng tao. Opo. Mula nang tayo likhain ng Panginoon, itong mangyayari na ika-4 na salot na magbibigay ng matinding init sa buong sanlibutan ay ngayon pa lamang darating po ito. Na kung paano ang mga tao ay nagrereklamo na sa pangkaraniwang init ng araw. Subalit sa darating na init ng araw na ito ay mag-iilang dubli ang init. At ang mga tao hindi na magsipagsisi, sila ay mamumusong na. Sapagkat yung araw na yan, wala na po ang salita ng Diyos, nakapinid na. Hanapin man nila, wala na. Kaya sa halip na magsisi, ang ginawa nila ay laitin o di kaya'y kanilang alipustain ang ating Panginoong Diyos. Dito po ang sa Isaias Kabanatang 24, ang talata po ay 6. Kaya't ang sumpa ay kumakain sa lupa, at silang nagsisitahan doon ay pinarurusahan. Opo. Sapagkat narito ang araw ay darating na nagniningas na parang isang horno, ayon po sa Malakyas, ang kabanata ay 4. At sa Mateo, Kabanatang 24, ang talata po ay 29, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Sa araw po iyon, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, dumating na po ang
hudyat ng panahon na ang Panginoon ay muli nang babalik. Napakalapit na. Ang init ng araw, ang buwan ay hindi na rin magbibigay ng liwanag. Opo. Sapagkat sila man po ay nakakaramdam ng hinagpis dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Ang mga nilikha ng Diyos ay nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang mga likas. Ang mga bundok nalalandslide, pumapatay ng tao. Ang hangin na dati ay magandang simoy, nagbibigay ng buhay, pumapatay. Dahilan po sa kalungkutan nila na nakikiramay sila at naghihinagpis sa kasalanang ginagawa ng sanlibutan ito. Ang dagat lumulunok din po ng tao, pumapatay din. Ang kidlat, pumapatay din. Yan po ang mga kalikasang halos naghihiganti na rin sila sa kalupitan at kasalanan ng tao. Ang mga puno ng kahoy, pumapatay na rin. Kagaya ng napabalita, isang pamilya halos ang naubos, natumbahan. Merong atimugan, kanluran, silangan na pwedeng matumbahan kung saang direksyon ang kahoy. Subalit doon pa sa simpleng tahanan na napakaliit lang naman, doon pa bumagsak ang punong kahoy, ang buli. Meron namang kusina ito na pwedeng bagsakan. Subalit kung saan pa naroon ang taong natutulog, doon bumagsak. At ang mga taong natutulog ay hindi na nagising. Ang Panginoon na lamang ang makakaalam kung kailan sila muling gigisingin. Ang ibig ko pong sabihin dito, sila ay nagpaparamdam din ng hinagpis. Sila halos ay nagre-rebuild din at kumikitil ng buhay. Ligtas tayo sa bagyo, ligtas tayo sa baha. Subalit sa puno ng kahoy, patay tayo. Ligtas tayo sa puno ng kahoy. Ligtas tayo sa bagyo. Patay naman tayo sa lunod sa tubig. Ligtas ka sa tubig, ligtas ka sa puno, ligtas ka sa bagyo. Sa landslide, hindi ka ligtas. Ligtas ka sa lahat ng mga bagay na yan. Sa kidlat, hindi ka ligtas. At ang isa pang pumapatay ng maraming tao ay ang lindol. Bumabaak ang mga lupa, nagigiba ang mga gusali. Ito'y hudyat na magkakaroon ng matinding kalamidad sa sanlibutan. Yung sinasabi nilang the big one, hindi pa po yan darating. Darating po yan, ang the big one, sa ikalawang pagparito ng Panginoon na ang bundok matatapon sa dagat. Ang mga building, kung saan-saan na lang wala nang mapulot. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Itong mga salot na ito kung bakit po natin isinasahing papawid upang magbigay ito ng babala na mayroong darating na ganitong mga kalamidad sa sanlibutan ito. Bago ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Kung paano sa panahon ni Noe, nagbigay ng babala. Kung paano sa panahon ng ilabas ang Israel sa Ehipto, na nagpadala ng salot, bago may labas ang Israel, ganun din sa panahon natin ngayon. Bago kukunin ng Panginoon ang kanyang mga hinirang, magpapadala din ng salot sa sanlibutan ito. Upang ano? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos at mahayag ang kanyang kaluwalhatian na wala dapat tayo ibang sambahin, kundi siya lamang na lumalang ng lahat ng mga bagay, pati ng sa iyo at sa akin, kapatid ko. Ano ang literal na paliwanag ng talatang ito?
Sa ikaapat na salot, ang araw mismo ang ginamit ng Diyos upang sunugin ng init ang mga tao. Opo. Ay papaano naman ito sa literal na kahulugan? Magkakaroon ng labis na init ng araw na magdudulot ng malawakang pagkasunog at tagtuyot. Ang mga tao ay masusunog, magdurusa, ngunit sa halip na magsisi, mamumusong pa sila sa Diyos. Ito ay tanda ng saradong pintuan ng biyaya, wala ng pag-asa sa mga tumangging magsisi noon pa man bago dumating ang salot na ito. Kapatid ko, kung nakikinig ka ngayon, ito na ang hudyat na pinaalalahanan ka. Ngayon palang magsisi ka na. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Sapagkat pagka ibinusa itong salot, sarado na ang pintuan ng biyaya. Wala nang awa. Ngayon ang oras para ikaw magbalik loob at magsisi sa ating Panginoon Diyos. Sa espiritual na kahulugan, ano naman? Ang araw sa Biblia ay madalas nalarawan ng liwanag ng katotohanan at pagliliwanag ng Diyos. Yan po ang kahulugan sa espiritual. Dito po sa awit, kabanatang 84, ang talata po 11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ayan po ang simbolo sa espiritual. Dito po sa Malakyas, kabanatang 4, ang talata po ay 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay lilitaw ang araw ng katuwiran. Yan po sa espiritual, ang liwanag ng araw. Espiritual na kahulugan ng ikaapat na salot. Ngunit sa mga tumanggi sa kanyang liwanag, ang araw ng biyaya ay magiging araw ng hatol. Opo. Ang liwanag na dapat sana nagbibigay buhay ay magiging apoy, naglalantad ng kasamaan. Opo. Ang init po ay magiging matindi. Sa panahon pa lang natin ngayon, marami nang nagrereklamo. Sobrang init. Paypay dito, paypay doon. Aircon dito, aircon doon. Electric fan dito, electric fan doon. Naiibsan. Subalit sa panahong iyan, maging ang simoy ng aircon, magiging 7 doble ang init. Bakit? Sapagkat ang Diyos na eh. Ang kalikasan na mismo ay hindi magbibigay ng lamig. At ang init ng araw ay magbibigay ng doble-dobleng init. Paano na tayo? May sugat na nga tayo. May init pa. Opo. Dito po sa Juan, kabanatang 3, ang talatay 11. Ito ang kahatulan na ang ilaw ay naparito sa sanlibutan at inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pinagtatawanan nila ang salita ng Diyos. Ayaw nila. Opo. Ayaw nila ng kaliwanagan. Ito ang kahatulan na darating sa sanlibutan ito. Sa espiritual na katotohanan, ang araw ay parihong ilaw ng kaligtasan sa mga tapat at apoy ng kaparusahan sa mga tumatanggi. Ano po ang sabi? Sa mga tapat, ang araw ay parehong ilaw ng kaligtasan. Ngunit ito sa mga tumanggi ay magiging apoy ng kaparusahan. Kung hindi natin tatanggapin ang liwanag ng katotohanan ngayon, darating ang panahon na ang araw na iyon ay hindi na magbibigay buhay, kundi ang tatamuhin ng tao ay pagdurusa. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ano ang aral na ibinibigay sa atin ngayon at babala? Ang araw ay sagisag ng liwanag ng Diyos. Kung tatanggihan natin ito ngayon, magiging apoy ito at hatol. Wala nang pagsisisi sa panahon ng salot. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Sarado na po ang biyaya. Wala na. Pansinin po natin, hindi sila magsisisi upang siya'y luwalhatiin ayon sa pahayag, kabanata 11, ang talatay 9. Hindi na sila magsisisi. Lalaitin na nila ang Diyos. Kasi wala na.
kapag matigas na lahat ng kanilang mga puso. Ibig sabihin, sarado na ang pintuan ng awa sa panahon ng salot. Kaya ngayon palang kapatid ko, isinasayin papawid natin ito upang inyong malaman na kapag ka dumating na yan, wala na tayong pag-asa. Kaya ngayon, may pag-asa pa tayo, kaibigan ko. Ano ang dapat natin gawin? Magsisisi tayo. Manumbalik tayo sa Panginoon. Ang matinding init ay hatol sa mga tumanggi sa liwanag. Sa halip na magpasakop, mamumusong sila, tanda ng matigas na puso. Ngayon ang panahon ng biyaya, ngayon ang tamang panahon upang tanggapin ang liwanag ni Kristo. Kapatid ko, kung narinig mo ito, saan ka mang sulok ng daigdig ngayon? Ngayon na ang oras upang tanggapin mo ang katotohanan at magbago ng pananaw sa buhay. Sapagkat kapag dumating na ang salot nito, sarado ng pintuan ng awa. Wala nang biyayang natitira. Wala na ang habag ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Korinto, ang talata po'y 6. Ang kabanatang 6, ang talata ay 2. Ngayon ang panahon ng pagtanggap. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Opo, kapatid ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kapatid ko. Magbago ka ng pananaw sa buhay. Magsisi ka kung ikaw man ay nasalusak pa ng kasalanan. Anong patotoo mula kay kapatid na Ellen G. White? Ang araw ay nagbibigay ng init na hindi pa naranasan ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay iingatan. Samantalang ang mga tumangging tanggapin ang liwanag ng katotohanan ay magdurusa sa matinding init. Hindi ito karaniwang init ng araw, kundi kapangyarihan ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang paghatol. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Hindi po pangkaraniwang init ang darating, kabilang sa mga hatol ang ika-4, kundi ito po ay kapangyarihan ng Diyos na nagpaparamdam sa mga taong tumalikod, ayaw tumalima sa kanyang mga katotohanan. Ayaw tanggapin ang utos ng Diyos. Ayaw ng likas ng Diyos. Hindi lang hinamak, kundi binaliwala pa. At sinabing, wala na ito. Ano po ang sabi ni dito po, ang liwanag na tumatanglaw ngayon ay siyang magiging apoy ng kaparusahan sa mga tumatalikod. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, mawawala ang liwanag sa atin kapag wala na tayong tanglaw, lalakad tayo sa kadiliman. At ang init ng kaparusahan ay ating mararanasan kung isa ka at isa ako sa tumalikod sa katotohanan. Mga kapatid, ito ang panawagan sa atin ngayon. Mga kaibigan, ang apila ng Panginoon, ang ika-4 na salot ay paalala ng katapusan ng panahon ng biyaya. Kaya't habang may panahon pa, tanggapin natin si Kristo, ang araw ng katuwiran. Huwag tayong mabuhay sa dilim ng kasalanan. Magpakumbaba tayo at magsisi habang bukas pa ang pintuan ng awa. Ito po mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Dito po sa Juan, Kabanatang 12, ang talata po 35. Magsilakad kayo samantalang nasa inyo ang ilaw, upang hindi kayo abutin ng kadiliman. Ngayon na ang oras, kapatid ko. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong matigasin ng iyong puso. Kapag ka narinig mo ang bulong ng Espiritu, tanggapin mo ang katotohanan. Kapag ka pabalita ito'y dumating sa iyong tahanan, hanapin mo ang tamang katotohanan, ang tamang liwanag, ang tamang daan upang ikaw ay madala patungo sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi mo magawa ito, hindi mo matagpuan ang katotohanan. Simple lang ang gagawin mo. Lumapit ka sa Panginoon, manalangin ka. Sabihin mo sa Kanya, makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong babala sa pamagitan ng ika-4 na salot. Naway huwag kaming mabuhay sa dilim, kundi lumakad sa liwanag ni Kristo.
Linisin mo ang aming puso at gawin mo kaming matatag sa panampalataya upang sa araw ng kapighatian kami iyong iingatan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ating hilingin, sabihin natin sa ating Panginoon, ituro mo kami sa tamang daan na aming lalakaran kung saan namin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang araw na nagbibigay buhay ngayon ay maaaring maging apoy na hatol bukas. Ngunit sa mga anak ng Diyos, ang araw ay kanlungan at liwanag. Dito po sa awit kabanatang 91, talata 1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Maging kabilang nawa tayo sa mga tatanggap ng liwanag ng kaligtasan, hindi ng apoy ng hatol. Kung tatanggapin mo si Kristo ngayon sa iyong buhay bilang araw ng katuwiran, sa araw ng pagdating ng salot, siya ay magiging lilino at siya ang lalaban para sa atin. At siya ang kakanlong upang huwag tayong masaling ng anumang salot, maging sugat, maging dugo o maging init na iyan. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, inanyayaan ko kayong suriin ang ating mga sarili. Alamin natin kung saan tayo ngayon nakalagay, sa spiritual man o sa physical. Kung wala pa tayo sa katotohanan, hanapin natin ang katotohanan. Sapagkat wala ibang katotohanan at kaligtasan sa silong ng langit, kundi sa ating Panginoon Jesucristo lamang. Nangyari nawa ang ibig mo, alang-alang sa kalooban ng ating Panginoon. Sumaiya nawa ang biyaya habang bukas pa, ngayon at magpakailanman. Alang-alang kong lahat sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.